Wow! What's up mga mi? Samahan niyo na naman nga ako sa aking panibagong araw. Alas 11 na nga pala kami nagising ni Akerly mga mi. Kaya naman ayan, alas 11 na nga siya nakapag-biscuit. Siya nga talaga yung unang nagising sa aming dalawa at talaga namang ginigising niya na ako at Dede. Marunong na nga talaga yung manggising kapag nagugutom na nga siya. Kapag gusto niya kumain o gusto niya dumedi ay nagtuturo nga yan doon sa may lamesa namin. Kaya naman kahit antok na antok pa nga ako ay gumising na nga ako dahil gutom na nga yung bebe ko. Ang aga-aga nga talaga habang tulog ako ay kinakalat naman niya tong mga laruan niya. Nilinis ko nga pala kagabi tong timba at naisip ko na dyan na nga lang ilagay yung mga toys niya para mas mabilis ko ngang mailigpit. Pinapagpag ko na nga tong kotse namin dahil grabe yung biskwit ni Akerly, nagkalat na nga kung saan saan. Pagtingin ko nga doon sa sofa kanina mga mi ay ang dami na naman ngang langgam dahil yung biskwit niya ay nandoon. Taglanggam nga talaga ngayon dahil panay nga ang ulan dito sa amin. Winawalis ko na nga rin yung pati mga sulok-sulok dahil baka lalanggamin nga kami. Pagkagising ko nga kanina ay sumakit na naman nga yung mata ko dahil sa mga kalat dito sa bahay. Kapag may toddlers ka nga talaga sa bahay ay 5 minutes nga lang talaga yung malinis ang bahay nyo. At dito nga sa lamesa namin mga mi, ang daming ang kalat, ang daming ang gamit dito na hindi naman dapat nandito. Ito nga pala yung mga kalat namin kagabi bago nga kami matulog at hindi na nga namin nailabas. Ito na nga tililinisan ko na tong lamesa dahil dito nga talaga madalas yung mga langgam. Alam na alam nga talaga ng langgam kung saan nga nakalagay yung mga pagkain, Diyos ko. At dito naman sa labas mga mi, wag na kayo magtaka kung bakit sobrang kalat niyan dahil naulan na naman nga lagi. Sa tuwing tumitigil ang ulan ay saka nga lang ako naglilinis dito sa labas. At kapag maganda lang din yung mood ko ay naglilinis nga ako dito sa labas dahil madalas ay sa loob nga lang ako naglilinis. Paano ba naman kasi kapag naglilinis ka dito sa labas ay maya-maya malalaglag na naman yung mga dahon. Naubusan nga pala kami ng gas kaya naman ito at dito nga ako nakisaing sa kapitbahay dahil nagkakahoy nga lang sila. Yung kapitbahay ko nga pala ang nagpaapoy niyan. At yung kaldero naman namin na maputi ay maitim na, Diyos ko. At ito namang si Akerly, pagkatapos ko nga maglinis sa labas, ay pagpasok ko, ikinalat na naman nga niya yung mga toys niya. Pagkatapos naman niya ikalat ay hindi niya napapansinin, o diba? Anak nga naman talaga siya ng tatay niya. Naisipan ko na nga maghugas ng plato mga mi dahil wala na nga kaming magamit. Tapos ko na nga pala yung nasabunan mga mi bago ako mag-video. Bali nagbabanlaw na nga lang ako dyan mga mi. Ilang araw na nga palang tambak yung hugasin namin at hindi ko nga pinapansin dahil wala ako sa mood maghugas ng plato. Absent nga pala yung Diyosawa ko kahapon at sabi ko nga sa kanya ay maghugas siya ng plato, ang kaso ay hindi ako sinunod, Diyos Bali, ko. Ito na nga yung pangalawang banlaw ko dyan mga Tignan niyo naman nga talaga kung gaano nga kadami yung mga hugasin ko. Buti na nga lang at sagana kami sa tubig kaya naman hindi ako magtitipid sa paghuhugas ng plato. Ang hirap lang kasi maglaba o maghugas ng plato lalo na kapag tipid nga lang kayo sa tubig dahil iniigib pa. Ranas na ranas ko nga talaga yan nung wala pa kaming sariling tubig. Tapos alam niyo yung ang hirap-hirap makiigib. Tapos kapag naliligo ako noon ay tinitipid ko nga lang yung isang timba. Talaga namang sabi ko sa sarili ko, ang hirap-hirap nga ng tubig dito sa Maynila. Paano ba naman kasi sa probinsya yung poso nga doon ay wala nga tigil ang agos ng tubig. Kaya naman kung sanay ka nga talaga na sagana ka sa tubig sa probinsya ay maninibago ka nga talaga dito sa Maynila. Pinangalang at nagkaroon na nga kami na sarili naming tubig kaya hindi ko nga talaga tinitipid yung sarili ko. Bali matagal na nga rin pala kaming may sariling tubig, mga ilang taon na nga rin. Siguro mga 6 years na, char. 6 years na yung tubig namin pero yung relasyon namin ng Diyosawa ko ay 4 years pa lang, char. Balik na nga tayo dito sa mga ginagawa ko mga mi dahil ang dami ko na naman nga dada sa inyo. Diretso ko na nga pagtaob tong mga to dito sa platohan namin mga mi. Share ko nga lang sa inyo mga mi kahit walang nagtatanong. Minsan talaga ay napapagod nga rin ako sa mga ginagawa ko. Yung tipong maya-maya ka naglilinis, maya-maya ka nagliligpit ng mga kalat. Alam niyo yung nakaraang araw ay tinoyo nga talaga ako. Talagang wala akong ibang ginawa kundi umiyak nga lang ng umiyak nung umaga. Ang lahat ng lungkot at pagod ko ay dinaan ko na nga lang sa pag-iyak. Kasi hindi naman talaga ako nalabas ng bahay, hindi ako gumagala. Andito nga lang talaga ako sa loob ng bahay at puro gawaing bahay nga lang talaga ang ginagawa ko. Talaga namang sinabi ko na napapagod na nga ako ay dali-dali nga nagligpit ng mga kalat yung Diyosawa ko. Habang sinasabi ko nga yun ay humahagulgol nga talaga ako sa iyo. Pero wala tayong no choice dahil nanay at asawa na nga tayo. O siya mga mi, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Don't forget to follow, like, and share. At comment na rin mga mi.